Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Kubo and the Two Strings. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang babae na nakasakay sa bangka, naglalakbay sa karagatan sa isang bagyong gabi, habang ang kanyang sanggol na lalaki ay nakapahinga sa kanyang likuran. Isang dambuhalang alon ang bumangon, ngunit tinugtog ng babae ang kanyang gitara, na may kwerdas na mula sa hibla ng kanyang buhok, at hinati ang tubig upang makadaan siya. Ilang sandali lang, bumalik ang alon at bumagsak sa kanya mula sa likuran. Nabangga ng babae ang kanyang ulo sa mga bato sa ilalim ng tubig at inanod sa pampang. Gumapang siya papunta sa kanyang umiiyak na anak, na may isang mata lamang. Pagkalipas ng maraming taon, inalagaan ng batang si Kubo ang kanyang ina, na labis na may sakit. Nakatira sila sa isang kuweba sa gilid ng isang bangin malapit sa isang baryong Hapones. Ang mata ni Kubo ay kinuha ng kanyang lolo noong siya ay sanggol pa lamang. Pumunta si Kubo sa nayon dala ang ilang origami na ginawa niya. Nagtipon ng mga taga-nayon sa paligid ni Kubo habang nagsisimula siyang magkwento, pinapagalaw ang kanyang mga papel na karakter sa pamamagitan ng pagtugtog ng kanyang mahiwagang gitara. Isinalaysay niya ang kwento ng isang mandirigmang samurai na si Hanzo, na napakatapang at lumaban sa maraming kaaway, tinalo silang lahat. Si Hanzo ay may tatlong bahagi ng isang makapangyarihang baluti, ang kanyang espada, baluti sa dibdib, at helmet. Habang papalapit sa pagtatapos ang kwento, nakatakda ng harapin ni Hanzo ang kanyang pinakamalaking kalaban, ang Moon King. Ngunit bago matapos ni Kubo ang kanyang kwento, lumubog na ang araw, kaya kinailangang umalis niya, na ikinadismaya ng mga taga-nayon. Pagbalik ni Kubo sa kanilang tahanan, ikinwento ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang ama, si Hanzo. Ang kanyang lolo, ang Moon King, at ang kanyang masasamang tiyahin ay nais patayin si Hanzo, ngunit hindi pumayag ang kanyang ina. Kalaunan, kinuha ng Moon King ang mata ni Kubo. Kinagabihan, habang natutulog, nagsalita sa panaginip ang ina ni Kubo, kaya't biglang nagkaroon ng buhay ang mga papel ni Kubo. Kinabukasan, sumama si Kubo sa mga taga-nayon upang parangalan ang mga espiritu ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay gamit ang mga parol. Isang lalaki, si Hasado, ang gumugunita sa kaluluwa ng kanyang ina habang ipinaliliwanag ito sa kanyang anak. Sinubukan din ni Kubo na parangalan ang kanyang ama at naghintay ng anumang senyales mula rito. Nang hindi siya nakatanggap ng sagot, nalungkot siya at pinunit ang parol na gawa sa papel. Ilang sandali lang, bumalot ang kadiliman sa paligid, at lumitaw ang kanyang mga tiyahin, ang mga sisters, upang hulihin siya. Tumakbo si Kubo upang babalaan ang mga taga-nayon, ngunit sinimulan ng kanyang mga tiyahin ang pag-atake. Dali-daling dumating ang ina ni Kubo upang iligtas siya. Ginamit niya ang kanyang mahika upang bigyan si Kubo ng mga pakpak at makatakas. Pagkatapos, nakipaglaban siya sa kanyang mga kapatid na babae at nawala sa isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya. Nagising si Kubo at nakita si Monkey sa tabi niya, sinasabing nasira na ang kanilang nayon at kailangan nilang umalis. Dinala ni Monkey si Kubo sa loob ng isang bangkay ng balyena na naging kanyang tirahan. Napag-alaman ni Kubo na si Monkey ay nabuhay mula sa isang kahoy na anteng-anteng na palagi niyang dala. Ginamit ng kanyang ina ang huling patak ng kanyang mahika upang buhayin si Monkey. Naroon siya upang protektahan si Kubo at tulungan siyang hanapin ang baluti ng kanyang ama upang matalo ang kanyang lolo at mga tiyahin. Magkasamang naglakbay sina Kubo at Monkey. Banibiro ni Kubo si Monkey sa pamamagitan ng paggawa ng mga origami na ibon at lamok. Maya-maya, may isang mahiwagang nilalang na lumapit kay Kubo at dinala siya sa isang kuweba. Sa una, inakala ni Monkey na may masamang balak ito kay Kubo, ngunit napagtanto nilang hindi ito kaaway. Nakilala nila si Beetle, isang samurai na kaunti na lang ang naaalala sa kanyang nakaraan. Ang natatandaan lang niya ay nag-aral siya sa ilalim ni Hanzo at isinumpa upang maging isang higanteng salagubang. Nang malaman niyang anak ni Hanzo si Kubo, sumama siya kay Kubo at Monkey upang hanapin ang baluti ni Hanzo. Ang una nilang hinanap ay ang espada ni Hanzo. Pinangunahan sila ng isang origami figure na kumakatawan kay Hanzo. Napadpad sila sa isang kuweba na may hugis bungo. Sa loob, nakita nila ang isang espada na nakatusok sa isang lumulutang na kamay ng kalansay. Hinugot ito ni Kubo, ngunit biglang nabuhay ang isang dambuhalang kalansay na halimaw.
Kinuha ni Monkey ang espada at inatake ang halimaw, ngunit nabasag ang espada, patunay na hindi yun ang tunay na espada ni Hanzo. Napansin nilang maraming espada ang nakatusok sa bungo ng halimaw. Habang iniiwasan ang halimaw, hinugot nila ang isa-isa ang mga espada upang labanan ito, ngunit lahat ng espada ay nabasag. Sa huli, natagpuan ni Kubo ang tamang espada, at nang hinugot niya ito, gumuho ang halimaw. Gumawa si Kubo ng isang barko mula sa maraming dahon. Tatlo silang naglayag upang hanapin ang susunod na bahagi ng baluti sa karagatan. Ipinakita ni Beetle kay Kubo kung paano gumamit ng pana at palaso. Ginamit nila ang kakayahang ito upang manghuli ng isda gamit ang lubod na nakakabit sa pana. Ginamit naman ni Monkey ang espada upang hiwain ang isda. Itinuro ng figurang Hanzo na ang breastplate ay nasa ilalim ng tubig, napapalibutan ng maraming mata. Lumubog sa tubig sina Kubo at Beetle upang hanapin ito. Natagpuan ni Kubo ang breastplate at isinuot ito, ngunit biglang naipailalim siya sa isang trance ng isang nilalang na may maraming mata, na sinubukang lumunin siya. Pinuntirya ni Beetle ang mga mata ng halimaw at sinagip si Kubo. Samantala, natagpuan ng isa sa mga sisters ang barko at sinimulan ng laban kay Monkey. Tinawag ng sister si Kubo bilang taksil dahil sa kanyang pagmamahal kay Hanzo at sinabing ang pagpatay kay Monkey ay hindi magbibigay sa kanya ng karangalan. Matapang na lumaban si Monkey at tinalo ang sister gamit ang isang makapangyarihang pagsabog ng mahika. Samantala, umahan si Beetle mula sa tubig, dala si Kubo na walang malay. Niyakap siya ni Monkey at nakiusap na magising siya. Nang magising si Kubo, napagtanto niyang si Monkey ay ang kanyang ina sa bagong anyo. Nakahanap ng lugar upang magpahinga ang mga bayani. Isinalaysay ni Monkey kay Kubo kung paano siya ipinadala ng kanyang ama upang patayin si Hanzo kasama ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa halip, nagmahalan sila ni Hanzo, na labis na ikinagalit ng Moon King, na hindi umano kayang makita ang sangkatauhan. Nakatulog si Kubo, habang si Beetle ay napansin na may sugat si Monkey mula sa laban sa kanyang kapatid. Alam niyang kaunti na lang ang natitirang mahika upang mapanatili ang buhay niya. Sa kanyang panaginip, nakatagpo ni Kubo ang Moon King, na tila bulag. Binigyan siya nito ng pahiwatig kung saan matatagpuan ang helmet ng kanyang ama. Nagpatuloy ang mga bayani sa kanilang paglalakbay at natunton ang kinaroroonan ng helmet. Ngunit, natagpuan sila ng isa pang sister. Nakipaglaban si Monkey at napinsala ng husto. Habang malapit ng bawian ng buhay, ibinunyag ng sister na si Beetle ay si Hanzo mismo. Sa kanyang huling sandali, tinignan ni Hanzo si Monkey at sinabi ang parehong mga salitang naging dahilan ng kanilang pagmamahalan, "Ikaw ang aking pakay." Ipinangako ni Beetle na paprotektahan si Kubo, ngunit biglang tinusok siya ng sister gamit ang espada. Nang itaas ng sister ang espada upang patayin si Monkey, kinuha ni Kubo ang kanyang gitara at tinugtog ito, winasak ang sister sa isang pagsabog ng mahika. Nang hamupa ang alikabok, napagtanto ni Kubo na wala na ang kanyang mga magulang. Bumalik si Kubo sa nayon, kung saan nagtatago sa takot ang mga tao mula sa Moon King. Isinuot niya ang kumpletong baluti ng kanyang ama at hinarap ang kanyang lolo. Inalok siya ng Moon King na sumama sa kanya sa kalangitan at talikuran ng sangkatauhan, ngunit tumanggi si Kubo. Dahil dito, nagbago ang anyo ng Moon King sa isang dambuhalang halimaw at sinubukang patayin si Kubo. Ginamit ni Kubo ang kanyang espada upang sugatan ang halimaw. Dumaan si Kubo sa mga taga-nayon at ginamit ang kanyang gitara, na ngayon ay may kwerdas mula sa buhok niya at ng kanyang mga magulang. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na mahika na tinawag ang mga espiritu ng mga mahal sa buhay ng mga taga-nayon. Sama-sama, napigilan nila ang Moon King. Sa huli, napalibutan siya ng mga espiritu at naibalik sa pagiging isang pangkaraniwang tao na walang alaala kung sino siya noon. Sinabi ni Kubo at ng mga taga-nayon sa kanyang lolo na siya ay isang mabait na tao, minamahal ng lahat sa bayan, at na ang kanyang apo ay isang bayani. Muli, nakilahok si Kubo sa pagbunita sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagsindi siya ng mga parol para sa kanyang mga magulang at ikinwento ang kanyang sariling kwento. Habang umaangat ang mga espiritu mula sa mga parol, nakita ni Kubo ang kanyang sarili na kasama ang kanyang mga magulang. Maraming salamat sa panunood, mga kaibigan. Kung mahilig kayo sa mga animated na pelikula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at patuloy na manood. Follow.